Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Binibining Lovely Brian Silmantan at ito ang continuation sa ating Filipino Rationalization Lecture noong nakaraang meeting. Ang huling paksang tinalakay natin ay ang mga uri ng pangalan. So, ang pangalan ay isang mahalagang bahagi ng gramatika na tumutukoy sa mga tao, bagay, lugar, ideya, at iba pang konsepto. So, ang pangalang pantangi, tumutukoy sa partikular na tao, lugar, bagay, o pangyayari. At ito ay nagsisimula sa malaking titik. Habang ang pangalang panlasak naman, ito ay tumutukoy sa pangkalahatang uri ng tao, bagay, lugar, o pangyayari at nagsisimula ito sa maliit na titik. Ang pangalang tahas naman ay tumutukoy sa mga bagay na may pisikal na anyo at maaaring hawakan, tulad ng libro. Ang pangalang basal ay tumutukoy sa mga konsepto, ideya, damdamin o katangian na walang pisikal na anyo. Ngayon, may na-rationalize na tayong isang tanong ayon sa paksang ito. Para sa pangalawang tanong naman, anong uri ng pangalan ang salitang sining? A. Pantangi, B. Panlasak, C. Tahas, o D. Basal. So, ano kaya ang keywords na sa tanong na ito na tutulong sa atin para malaman natin kung ano ang tamang sagot? So, ang keywords sa tanong na ito ay pangalan at sining. So, anong uri ng pangalan ang salitang sining? Ito ba ay pantangi, panlasak, tahas, o basal? So, ano sa tingin nyo? Tama. Ang salitang sining ay panlasak. Ito ay pangkalahatang pangalan ng isang bagay, lugar, o pangyayari. Sunod nating tatalakayin ay ang aspekto ng pandiwa. So, ang aspekto ng pandiwa ay tumutukoy sa paraan kung paano isinasagawa ang kilos o aksyon na ipinapahayag ng pandiwa. So, ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa tagal, pagkompleto, o pag-uulit ng isang kilos. Una, pangnagdaan. Ito ay ang aspekto ng pandiwa na nagpapahiwatig na ang kilos ay naganap na sa nakaraan, kaya tinatawag itong pangnagdaan. Halimbawa, naglalaro kami kahapon. So, ang paglalaro ay naganap na. Ang pangkasalukuyan naman ay ang aspekto ng pandiwa na nagpapahiwatig na ang kilos ay nangyayari sa kasalukuyan. So, halimbawa, naglalaro sila ngayon. So, ang paglalaro ay nangyayari ngayon o sa kasalukuyan. Ang panghinaharap naman ay ang aspekto ng pandiwa na nagpapahiwatig na ang kilos ay mangyayari sa hinaharap. So, ito ay mangyayari pa lamang. Halimbawa, maglalaro kami bukas. So, ang paglalaro ay mangyayari pa bukas. Ang katatapos naman ay ang aspekto ng pandiwa na nagpapahiwatig na ang kilos ay katatapos lamang. Halimbawa, katatapos lang naming kumain. So, ang pagkain ay katatapos lamang. Okay? Ngayon, drills muna tayo. So, may tatanong ako. At pwede nyo itong sagutin sa in-call, messages, o sa comments. Okay? So, sa salitang kahapon, ano kaya ang aspekto ng pandiwa sa salitang kahapon? Ito ba ay panghinaharap, katatapos, pangnagdaan, o pangkasalukuyan? Okay, so ang kahapon ay pangnagdaan. Tama. Ito ay nangyari na kahapon. Paano naman pag sinabi kong kami ay nagpunta sa palengke? Kami ay nagpunta sa palengke noong isang araw. Tama, ito ay pangnagdaan pa rin dahil salitang nagpunta at noong isang araw. Okay, sunod nating katanungan ay ang kararating ng ni tatay mula sa trabaho. So, ano ang aspekto ng pandiwa sa pangungusap na ito? A. Pangnagdaan,
B. Pangkasalukuyan, C. Panghinaharap, o D. Katatapos. Ang keyword sa tanong na ito ay kararating at aspekto ng pandiwa. So, anong aspekto ng pandiwa kapag ang salita sa pangungusap ay kararating? Ano kaya ang sagot sa tanong na ito? Tama. Ang kararating ng ni tatay mula sa trabaho ay katatapos. So, katatapos lamang. Ngayon naman, talakayin natin ang mga tayutay. So, ang tayutay ay mga salita o parirala na ginagamit sa isang dituwirang paraan upang ito ay magbigay ng mas malalim na kahulugan, magdagdag ng kagandahan, o magkaroon ng mas malakas na epekto sa mamabasa o tagapakinig. So, una, pagtutulad o simile. Ito ay paghahambing ng dalawang magkaibang bagay gamit ang mga salitang tulad o parang. Halimbawa, ang kanyang mga mata ay tulad ng mga bituin sa langit. So, inihahambing niya ang kanyang mga mata sa mga bituin sa langit. Pero siya ay gumamit ng mga salitang tulad o parang. Sa pagwawangis naman o metaphor, ito ay ang paghahambing pa rin ng dalawang magkaibang bagay, ngunit ito ay direkta o walang paggamit ng mga salitang tulad o parang. Halimbawa, siya ay isang leon sa larangan ng digmaan. So, siya ay inihahambing sa isang leon. So, hindi na gumamit ng mga salitang tulad ng o parang. So, yan ay pagwawangis. Ang pagmamalabis naman ay ang pagpapalabis ng isang bagay o pangyayari upang bigyang diin ang kahalagahan nito. Halimbawa, naghintay ako ng 1,000 taon bago ka dumating. So, itong 1,000 taon ay ginawa ng pagpapalabis or pagmamalabis. So, para bigyang diin na matagal siyang naghintay. Ang pag-uyam naman ay ang pagsasabi ng kabaliktaran ng tunay na ibig sabihin. Halimbawa, napakaganda ng panahon ngayon, napakasaya talaga. Ngunit, maulan. So, hindi naman maganda ang panahon kapag maulan at may mga taon talagang hindi nasisiyahan kapag umuulan. Kaya, kabaliktaran ito sa tunay na ibig sabihin. So, parang sarcasm. Ang pagtatagis naman ay ang paggamit ng isang salita o parirala upang kumatawan sa ibang bagay na may kaugnayan dito. Halimbawa, ang korona ay nagbigay ng utos. So dito, ang korona, ito ay kumakatawan sa hari. So yan ang pagtatagis. Ang pag-uulit naman ay ang pag-uulit ng isang salita o parirala upang bigyang diin ang isang ideya o damdamin. Halimbawa, umuwi ka na anak ko. So, ang umuwi ka na ay may pag-uulit para bigyang diin ang ideya o damdamin o ang sinasabi niyang umuwi ka na. Ang pagtatanong naman ng rhetorical question ay ang pagtatanong na hindi naghihintay ng sagot, kundi upang bigyang diin ang isang ideya. Halimbawa, hindi ba't dapat nating mahalin ang ating bayan? So, hindi siya naghihintay ng sagot, kundi gusto niyang bigyang diin na dapat nating mahalin ang ating bayan. Ang personification naman na personification ay ang pagbibigay ng mga katangiang pantao sa mga bagay na walang buhay. Halimbawa, ang hangin ay humihiyaw sa galit. So, ang hangin ay hindi naman buhay at hindi naman nagagalit o humihiyaw. Ngunit, ang ibig sabihin ng pangungusap na ito ay malakas ang hangin. Kung kaya, ginamitan niya ito ng personification. So, sinabi niyang ang hangin ay humihiyaw sa galit. Ang pagtawag naman ay ang pagtawag sa mga bagay na para bang kinakausap niya ito. Halimbawa, swerte, kailan ka kaya dadapo sa akin? So, tinatawag niya ang swerte o parang kinakausap niya ang swerte kung kailan ito dadapo sa kanya. So, yan ang pagtawag.
Ang paggaya ng tunog naman ay ang paggamit ng mga salita na naglalarawan ng tunog na naririnig. Halimbawa, ang tik-tak ng orasan. So, ang tunog ng orasan ay tik-tak o pwede rin ang kitik-kitik ng mga ibon. So, yon ay ang paggaya ng mga tunog o paglalarawan ng tunog sa mga salita. Ang magkasalungat na parirala naman ay ang pagsasama ng dalawang magkasalungat na salita o parirala sa isang pangungusap. Halimbawa, malungkot na saya ang naramdaman ko. So, ang malungkot at saya ay dalawang magkasalungat na salita na pinagsama sa isang pangungusap. So, yan ay magkasalungat na parirala. So, siya ay malungkot na masaya. Ngayon, para sa ating katanungan, ibigay ang uri ng tayutay na pinapakita sa pahayag na pag-ibig, wag mo akong talikuran. A. Pagmamalabis. B. Pagtawag. C. Palittawag. O D. Palitsaklaw. Ano ang ibigay nyo ang keywords sa tanong na ito na tutulong sa atin para mahanap natin ang tamang sagot. Tama. Ang keyword sa tanong na ito ay uri ng tayutay at ang pahayag na pag-ibig, wag mo akong talikuran. So ano kaya ito? Ito ba ay gumagamit ng pagmamalabis, pagtawag, palitawag, o palitsaklaw? Tama. So, ang uri ng tayutay na pinapakita sa pahayag na pag-ibig, wag mo naman akong talikuran ay pagtawag. So, para bang kinakausap niya o tinatawag ang pag-ibig. Sunod nating tanong naman ay ano ang uri ng tayutay na ginamit sa pahayag sa ibaba? Kapalaran, kumampi ka naman sa akin. A. Pagmamalabis. B. Pagtawag. C. Palitawag. O D. Palitsaklaw. Ang keywords para madali nating maintindihan ang tanong ay uri ng tayutay at kapalaran, kumampi ka naman sa akin. So ano kaya ito? Pagmamalabis, pagtawag, palitawag, o palitsaklaw? Tama, ito ay pagtawag pa rin. Dahil para bang kinakausap niya ang kapalaran upang kumampi sa kanya. Parang tinatawag niya ito. So, yon ang huling tanong para sa aking rationalization. At ngayon naman, tatawagin ko si Binibining Rochi Hapus para sa kanyang lecture. Maraming salamat sa pakikinig. Sa mga uri ng pangungusap na walang paksa. So, modal class ay nangangahulugang ito ng gusto, nais, pwede, maaari, dapat, o kailangan. Ang mga pangungusap na modal ay gumagamit ng mga pang-uring pantulong or in English, it is a modal verb na naglalarawan ng posibilidad, kakayahan, o obligasyon. Sa ilang mga pagkakataon, maaari ring walang tahasang paksa. Okay. Halimbawa, pwede bang sabihin? So, yung halimbawa na yan ay nagpapakita ng pahintulot o posibilidad. So, next naman ay maaari bang magdagdag? So yung paksa naman dyan ay nagpapakita din ng pahintulot o posibilidad. So, next naman ay mga kapandiwa. Pag sinabing mga kapandiwa, ito ay nagsasaad ng katatapos na kilos o pangyayari. Malimit itong may kasunod na lang o lamang. So again, mga kapandiwa, take down notes niyo po, katatapos na kilos o pangyayari. Halimbawa, kaka-charge ko lang. Halimbawa again, kagagawa ko lang, kaka-charge ko pa lang. Okay? So yan ay isang halimbawa ng mga kapandiwa. Okay. Next naman is phenomenal. Pag sinabing phenomenal, ito ay tumutukoy sa mga pangungusap na tumatalakay sa mga kalagayan o pangyayari sa kalikasan o pangkapaligiran. Again, pag sinabing phenomenal, ito ay mga pangyayari sa kalikasan o pangkapaligiran. Take down notes po yung keywords. Okay? Halimbawa, umuulan. Maglinaw ngayon, yan ay isang halimbawa na phenomenal. Next naman is
mga panawag. So, ang mga panawag class, ito ay maaari ring tawaging vocative o iisang salita o panawag. Halimbawa nito class is psst, huy. So, yan ay isang halimbawa ng mga panawag. Ito ay pagbanggit o pagtawag sa pangalan ng isang tao at may sapat na kahulugang ipinaabot. Next naman is pambating panlipunan. Pag sinabing pambating panlipunan, ito ay tumutukoy sa mga pagbati, pagbibigay galang na pananalita o ekspresyon na mahalaga sa pagkikipagkapwa-tao. Again, take down notes niyo po yung keywords. Pambating panlipunan, ito ay magagalang na pananalita o ekspresyon. Halimbawa, pasensya na po, salamat po. So, yan ay isang halimbawa ng pambating panlipunan. So, drills muna tayo, class. Ito ay uri ng pangungusap na walang paksa, class, na nagpapahayag na matinding damdamin ng tao. So, anong uri yan, class? So, pakilagay po yung sagot nyo sa comment section. Okay, tama. Ito ay padamdam. So, ito naman, class, is nagsasaad ng pagkamayroon o pagkawala. Okay, tama. Ito ay existential. So, next naman po ay ito ay nagsasaad na ang pangungusap na tumatalakay sa mga kalagayan o pangyayari sa kalikasan o pangkapaligiran. Again, ito ay pangyayari sa kalikasan o pangkapaligiran. Ito ay, okay, tama. Ito ay phenomenal. So, tama, class. So, dito naman tayo sa tanong 38. So, may pag-asa nung uri ito ng pangungusap na walang tiyak na paksa. A. Temporal, B. Existential, C. Phenomenal, D. Modal. Pakilagay po yung sagot nyo sa comment section. Okay, so tingnan muna natin kung ano yung keywords dyan sa tanong 38. So, keywords yan, class, ay may pag-asa. So, ang sagot natin, class, ay in 3, 2, 1. Okay, letter B, ito ay existential. Again, anong ibig sabihin ng existential? Ito ay pagkamayroon o pagkawala. Okay, may pag-asa. So, next naman is 39. So, tanong 39, class, ito ay tanghali na. Anong uri ito ng pangungusap na walang tiyak na paksa? A. Temporal, B. Existential, C. Phenomenal, D. Modal. So, ano yung sagot nyo? Pakilagay po ng keywords nyo dyan sa comment section at yung sagot nyo. Okay, so ang keywords dyan, so let's check po yung keywords po kung same ba tayo. So, ang keywords dyan ay tanghali na. So, ano yung sagot nyo? Okay, tama. Ito ay A. Temporal. Okay, tama. Very good, class. So, punta naman tayo sa tungkulin ng wika. So, ano yung unang tungkulin ng wika, class? Ito ay interactional. Pag sinabing interactional, class, ito ay nakapagpapanatili o nakapagpatatag ng relasyong sosyal. Again, take down notes niyo po yung keywords. Nakapagpatatag ng relasyong sosyal. So, ang tungkuling interactional ng wika ay nakatuon sa pakikipag-ugnayan at komunikasyon sa ibang tao. Dito ang wika ay ginagamit upang bumuo ng relasyon, pakikipag-ugnayan at pakikipagpalitan ng ideya at emosyon sa iba. Halimbawa, pangungumusta at liham pagkaibigan. So, next naman is instrumental. Pag sinabing instrumental, class, ito ay tumutugon sa mga pangangailangan. Halimbawa nito is pakikiusap, pag-uutos at liham pangangalakal. Okay? Ang tungkulin ng instrumental, class, ay ginagamit upang makamit ang mga layunin o makakuha ng mga bagay. Ang wika ay nagsisilbing kasangkapan upang magawa ito. Next naman is regulatory. Pag sinabing regulatory, class, ito ay kumokontrol at gumagabay sa kilos o asal ng iba. Again, take down notes niyo po yung mga keywords sa mga tungkulin ng wika, class. Pag sinabing regulatory, ito ay kumokontrol at gumagabay sa kilos o asal ng iba. So, ang tungkulin nito, class, ay gumagamit ng wika upang mag-utos,
magbigay ng direksyon o magtakda ng mga alituntunin. Ito ay nagkatuon ng pagkontrol ng kilos o asal ng ibang tao. Halimbawa nito, class, is sumunod ka sa mga patakaran. So, yan ay isang halimbawa ng regulatory. Next naman is personal. Ano bang ibig sabihin ng personal? Lecturer Rochi. So, ang personal, class, ito ay nagpapahayag ng sariling damdamin o opinion. Again, pag sinabing personal, ito ay nagpapahayag ng sariling damdamin o opinion. Halimbawa, masaya ako sa nangyari kahapon. So, yung pangungusap na yan, class, na binigay ko, ay isang halimbawa na nagpapahayag tayo sa ating damdamin na tayo ay masaya kahapon. Okay, so next naman is imahinatibo. Pag sinabing imahinatibo, class, ito ay nagpapahayag ng imahinasyon sa malikhaing paraan. Okay, imahinatibo, ito ay imahinasyon sa malikhaing paraan. Halimbawa, pagsasalaysay, paglalarawan, at akdang pampanipikan. Next naman is heuristiko. Pag sinabing heuristiko, class, ito ay naghahanap ng impormasyon o datos. Again, take down notes niyo po yung keywords po. Naghahanap ng impormasyon o datos. Halimbawa, pagtatanong, pakikipanayam, survey at pananaliksik. Next naman is informatibo. Pag sinabing informatibo, ito ay nagbibigay ng impormasyon o datos. Again, informatibo, take down notes niyo po yung keywords, nagbibigay ng impormasyon o datos. Halimbawa, pag-uulat, pagtuturo, at pamanahong papel. Next naman is, okay, so drills muna tayo. So, pakilagay po yung mga sagot nyo dyan sa comment section. So, ito ay tungkulin ng wika, class, na tumutugon sa mga pangangailangan. So, ano yung tungkulin ng wika? Okay, tama. Ito ay instrumental. Ito naman, class, ay kumokontrol at kumagabay sa kilos o asal ng iba. Okay, so ano yung sagot nyo? Okay, very good. Ito ay regulatory. Tama. Ito naman, class, ay nagbibigay ng impormasyon o datos. Ikaw ay nagbibigay impormasyon o datos sa mga tao. Ito ay, okay, tama. Ito ay informatibo. Very good naman. So, dito naman tayo sa tanong 40. So, ang tungkulin ng wika na ginagamit sa relasyong sosyal ay patlang. A. Regulatory. B. Personal. C. Interactional. D. Instrumental. So, pakilagay po yung sagot nyo dyan sa comment section, class. Okay. Okay, so, ano kaya yung keywords dyan sa question number 40, class? So, ang keywords dyan, class, is relasyong social. So, ano po ang relasyong social, class? So, tama ba yung mga sagot nyo? Okay, so tingnan natin in 3, 2, 1. Okay, yung sagot po, correct na sagot ay interactional. Okay, tama po kayo. Ang sagot po ay interactional, relasyong social, interaction to other people. Okay, yan ay interactional. So, next naman po, punta naman tayo sa uri ng pangangatwiran. So, meron tayong uri ng pangangatwiran. Una ay, meron tayong mnemonics, SGD. Pag sinabing SGD, class, ito ay specific to general. So, ito ay specific to general na tinatawag ito sa Tagalog na pabuod, or in English, ito ay tinatawag na inductive. Kapag specific to general, class, ito ay tinatawag na pabuod sa Tagalog. Okay ha? So, ang GSW, class, ito ay hindi ito Golden State Warriors, okay? Ito ay general to specific na tinatawag itong pasaklaw sa Tagalog, or in English, it is a deductive. Okay? Pag sinabing pabuod, class, ito ay pangangatwiran na nagsisimula sa particular na observation, which is the specific, o datos, at nagtatapos sa isang pangkalahatang conclusion, which is the general. Ito ang mga tiyak na halimbawa o datos ay ginagamit upang makabuo ng mas malawak na pahayag o prinsipyo. So, pag sinabing pasaklaw naman, class,
ito ay pangangatwiran na nagsisimula ito sa isang pangkalahatang prinsipyo which is general o teorya at ginagamitan ito upang mapatunayan ang particular na kaso which is the specific, general to specific. Again, specific to general, ito ay tinatawag sa Tagalog na pabuod. Pag general to specific, ito ay tinatawag sa Tagalog na pasaklaw. Okay, very good. So next naman is limitado or in English, it is a limited. Pag sinabing limitado class, ito ay tumutukoy sa isang bagay na may hangganan o walang kakayahang lumagpas sa itinakdang limitasyon. So, ang abstract naman class, ito ay tumutukoy sa mga idea o konsepto na walang physical na anyo at hindi madaling nakikita o nauunawaan. Okay. So, tanong number 47 class. Ang pamaraang nagsisimula sa paglalahad ng tuntunin patungo sa pagbibigay ng halimbawa ay patlang. A. Pabuod, B. Pasaklaw, C. Limitado, D. Abstract. So, ano yung sagot nyo? Paki-comment po dyan sa comment section. Okay, so ang keywords dyan natin, class, ay paglalahad ng tuntunin patungo sa pagbigay ng halimbawa. So ano yung sagot niyo dyan, class? Ibig sabihin nito, class, is naglalahad ng tuntunin patungo. So, naglalahad ng tuntunin, ito ay general. Pero nagbibigay siya ng halimbawa in pa-specific to. Ito ay general to specific. So, ano ba yung sagot niyo? So, tingnan natin in 3, 2, 1. Okay, tama kayo, class. Ito ay pasaklaw. General to specific, ito ay Tagalog na, ito ay tinatawag na pasaklaw sa Tagalog. Ano naman yung specific to general? Anong tawag doon? Okay, ito ay tinatawag sa Tagalog na pabuod. Very good. So, next naman is, punta naman tayo sa paksang mga uri ng kwento. So, pabula or fable in English. So, alam na natin kung ano yung pabula, di ba? Okay, so again, pag sinabing pabula, ito ay mga hayop o mga bagay na walang buhay ay gumaganap na parang tao. Again, take down notes po yung keywords. Pabula, ito ay mga bagay o mga hayop na walang buhay ay gumaganap na parang tao. Next naman is parabola o parable. So, pag sinabing parabola, class, ito ay isang maikling kwento na may aral na kalimitang hinahango mula sa Biblia. So, take down notes po yung keywords, okay? Again, pabula, ito ay mga hayop o mga bagay na walang buhay na gumaganap na parang tao. Okay, class? Pakibigay po yung mga story po sa mga pabula. Okay, bigay niyo po kayo ng mga kwento po about po sa pabula. Okay, tama po kayo. Meron tayong kuneho at si pagong. Okay, so tapos na po tayo sa parabola. Take that mula ito sa Biblia. So next naman po is anekdota. Pag sinabing anekdota, class, ito ay maikling kwento ng isang nakakawiling insidente sa buhay ng isang tao. Again, take down notes po yung anekdota. Ito ay insidente sa buhay ng isang tao. Next naman is mitolohiya. Pag sinabi natong mitolohiya, alam na natin kung ano yung mitolohiya, di ba? So, ito ay isang anyong panitikan kung saan karaniwang tumatalakay sa mga Diyos o Diyosa at nagbibigay ng mga paliwanag hinggil sa mga likas na kaganapan. Again, mitolohiya, tumatalakay sa mga Diyos at Diyosa. So, drills muna tayo sa mga uri ng kwento, class. Again, ito ay mga hayop o mga bagay na walang buhay ay gumaganap na parang tao. So, anong uri ng kwento yan, class? Pakilagay po yung sagot nyo sa comment section. Okay, very good. So, maraming sumasagot na pabula. So, meaning to say, nakikinig kayo ng maayos. Okay, very good naman dyan. So, next naman ito ay maikling kwento na hinahango mula sa Biblia. So, anong uri yung kwento? Okay, very good naman dyan. Ito ay parabola. Very good. So, ano yung uri? Ito ay isang uri ng panitikan, class na
karaniwang tumatalakay sa mga Diyos at Diyosa. Okay, tama, ito ay mitolohiya. So, tanong po sa 42. Ito ay isang kwentong hinggil sa pinagmulan ng sansinokuban at kalipunan ng iba't ibang paniniwala sa mga Diyos at Diyosa ay patlang. A. Pabula, B. Parabola, C. Mitolohiya, D. Anekdota. Okay, pakilagay po yung sagot nyo sa comment section. Okay, class. So, ano ba yung keywords natin dyan, class? So, ang keywords natin dyan ay Diyos at Diyosa. So, ano ba yung maikling kwento na nag-involve po ng Diyos at Diyosa? So, let's see po if tama ba yung mga sagot nyo. In 3, 2, 1. Okay, tama. Ito ay mitolohiya. Tama kayo, class. So, next naman po tayo. So, punta naman tayo sa uri ng mga teksto. So, una is tekstong informatibo. Pag sinabing tekstong informatibo, class, take down notes niyo po yung mga keywords, ha? Naglalaman ito ng mga impormasyon o datos. So, ang layunin nito ay magbigay ng kaalaman sa mambabasa. Halimbawa nito, class, ay encyclopedia, artikulo, at iba pang mga akda na nagbibigay ng impormasyon. Again, pag sinabing tekstong informatibo, ito ay hangarin nito ay hindi manghikayat, kundi magturo o magbigay aliw sa mga tao. Ito ay magbibigay ito ng kaalaman sa mambabasa. So, next naman is teoryang deskriptibo. Pag sinabing teoryang deskriptibo, class, ito ay mga tao, bagay, lugar o pangyayari gamit ang mga detalye na naglalayong magbigay ng malinaw na imahinasyon sa mambabasa. Okay, halimbawa nito ay mga salaysay na naglalarawan ng katangian sa isang tanawin o tao. So, next naman is tekstong persuasive. So, alam na natin ang tekstong persuasive, di ba? Ito ay naghihikayat o nag-uudyok ng kilos ang mambabasa. Again, ito ay naghihikayat o nag-uudyok na kumilos ang mambabasa. Ito ay karaniwang ginagamit sa mga patalastas, propaganda, o iba pang anyo ng persuasion. Again, tekstong persuasive, ito ay naghihikayat o nag-uudyok. Halimbawa nito is advertisement o campaign materials. So, next naman is teoryang naratibo. Pag sinabing teoryang naratibo, class, ito ay isang kwento na may simula, gitna, at wakas. Ito ay nagsasalaysay ng mga kaganapan at karanasan. Okay? Halimbawa nito, class, ay ang mga alamat, kwentong bayan, at mga nobela. Next naman is tekstong argumentatibo. Pag sinabing tekstong argumentatibo, ito ay nagsusuri at nagtatalo ng isang isyo, idea o paninindigan. Layunin nitong manghikayat o magkumbinsi ang mga mambabasa na tanggapin ang isang pananaw sa pamamagitan ng mga ebidensya at argumento. Okay, ha? Again, take down notes po yung mga keywords. Pag sinabing tekstong argumentatibo, ito ay nagsusuri at nagtatalo ng isang isyo, idea o paninindigan. Ito ay may ebidensya at argumento. Okay. Halimbawa nito, class, is mga sanaysay na may himok sa isang tiyak na posisyon sa isang controversial na issue. Next naman is tekstong procedural. Pag sinabing tekstong procedural, class, ito ay nagtuturo o nagsasaad ng mga hakbang na dapat sundin upang makamit ang isang bagay. So, ang tekstong procedural, class, ay nagbibigay ng mga tiyak na hakbang o proseso upang makamit ang isang layunin. Karaniwang ginagamit ito sa mga manual, recipe o mga instruction. Ang layunin ng tekstong ito ay malinaw na ipaliwanag kung paano isagawa ang isang gawain mula sa simula hanggang sa katapusan. Halimbawa, mga recipe, mga manual, at iba pang mga uri ng how-to guide. Okay.
So, drills muna tayo, class. Okay, so mga favorite po, yung favorite ng mga students yung drills. Okay. So, ito ay uri ng texto, class, na naglalarawan ng tao, bagay, lugar, o pangyayari gamit ang detalye na naglalayong magbigay ng malinaw na imahinasyon sa mambabasa. So, ano yan? Pakilagay po yung sagot nyo sa comment section. Naglalarawan, class, ng tao, bagay, lugar, o pangyayari. Okay, tama kayo. Ito ay teksto deskriptibo. Ito naman, class, is nagsasalaysay ito ng mga kaganapan at karanasan. Ito ay, okay, tama kayo. Ito ay tekstong narrative. Ito naman, class, ay layunin nitong maghikayat at magkumbinsi. Ito ay nagsusuri at nagtatalo ng isang issue, idea, o paninindigan. Ito ay, okay, tama kayo, class, ito ay tekstong argumentatibo. So, question number 43. Ito ay uri ng paglalahad na kadalasang nagbibigay impormasyon at instruction kung paano isinasagawa ang isang tiyak na bagay. A. Narrative. B. Informative. C. Tekstong persuasive. D. Tekstong procedural. So, pakilagay po yung sagot nyo dyan sa comment section, class. Okay, so ano ba yung keywords natin dyan? Okay, ang keywords natin dyan, class, the instruction kung paano is nasagawa ang isang tiyak na bagay. So, ano ba yung sagot niyo dyan? Okay, huwag kayong malito, class, ha? Okay, so in 3, 2, 1, ang sagot natin ay, okay, tama kayo, class. Ito ay tekstong procedural. Okay, very good. So, sa susunod naman ay C, ibibigay ko muna kayo ni Binibining Hortilano upang itatalakay ang diptongo. Okay, salamat, class. Salamat, Binibining Hapos. Kung gayon, muli ako si Binibining Hortilano, isa sa mga lecturer. At ating ipagpatuloy ang pagtatalakay o pagbabalik tanaw sa ating mga natutunan sa asignaturang Pilipino. At isa sa mga paksang ito ay patungkol sa diptongo. So, class, ano nga ba yung diptongo? Tama. So, ang diptongo ay ang tunog na nabubuo sa pagsama-sama ng alinman sa limang patinig. A, E, I, O, U. At ng titik, W, O, Y. O, ang diptongo ay merong pitong diptong or merong pitong diptongo. So, ang diptongo ay alinman sa mga tunog na aw, iw, ay, a, i, oy, at uy. So, sa isang pantig, sa isang salita. Halimbawa ay ang mga sumusunod. So, ito ang mga salitang may diptongo. Bulalakaw, aliw, bahay, reyna, kahoy, at kasoy. So, sa salitang bulalakaw, ang diptongo ay ang tunog na aw. Tama. Dahil ang tunog na ito ay nasa pantig na kaw. Kaw. At ang diptongo ay ang tunog ay ang aw. O sa salitang aliw naman, ang diptongo ay ang tunog na iw. Dahil ang tunog na ito ay nasa pantig na liw. Habang sa salitang bahay naman, ano kaya ang diptongo? Tama. Ang diptongo ay ang tunog na A. Dahil ang tunog na ito ay nasa pantig na re. A. Right? So, sa salitang kahoy naman,
ang diptongo ay ang tunog na uy. Dahil ang tunog na ito ay nasa pantig na huy, kahoy, huy. And panghuli naman ay ang salitang kasoy. Ano kaya ang diptongo sa salitang ito? Tama, ang diptongo ay ang tunog na uy. Dahil ang tunog na ito ay nasa pantig na suy. Kung ano ang diptongo, ngayon, dumako na tayo sa ating ika-44 na tanong. So, sino ang babasa at makapagbibigay ng mga keywords sa katanungang ito at pagkatapos ay pwede niyong ibigay ang inyong sagot. Okay, tingnan natin. So, sa katanungang ito, ang keyword or ang keywords ay ang parilalang walang diptongo. At inyong mga sagot ay ang titik D. Tingnan natin kung upuan nga ba ang salitang walang diptongo. Tama. So, dahil ang upuan lamang ang walang diptongo. At ang ibang choices, ang bahay, ilaw at kahoy ay may diptongo. Ngayon, dumako naman tayo sa sunod na paksa at ito ay patungkol sa iba't ibang bahagi ng pahayagan. So, una, ang pangmukhang balita o pangunahing balita editorial. So, ito ay balitang nakaimbenta ng malaki sa harap ng pahayagan or front page upang makatawag pansin sa mga mambabasa. At ito ang bahagi ng lalaman ng pangunahing balita, main news. So, ito ang pinakamahalagang balita ng araw na nasa unang pahina. Dahil ito ay nasa harap ng pahayagan. At halimbawa nito ay makikita nyo, ito ay isang balita tungkol sa isang malakas na lindol na tumama sa Mindanao. At makikita nyo naman ay nakaimprinta ito sa mga malalaking titik at naka-bold at naka-red or pulang kulay. So, yan ang pamukhang balita o pangunahing balitang editorial. Ito ay nakaimprinta ng malaki at makikita sa harapan. Dahil ito ay ang front page. At ito ang pangunahing balita para sa araw na inilabas ang pahayagan. Ngayon, sunod naman ay ang alam niyo to, ang editorial o pangulong tudling. So ito ay paglalahad ng pangunahing tayo ng publikasyon ukol sa isang mahalagang issue. So, ang sumulat ay nagbibigay ng kuro-kuro or opinion alinsunod sa patakarang pinaiiral ng patnugutan. So, ito ay mahalaga sa anumang pahayagan. Ito ay paglalahad, again, ng pangunahing tayo ng publikasyon ukol sa isang mahalagang issue. Naglalayon itong magpabatid, magbigay ng kahulugan, at makalibang. Ang sumulat ay nagbibigay ng kuro-kuro opinion alinsunod sa patakarang pinairal again ng patnugutan. Kailanman, ang editorial ay hindi namumuna o nanunuligsa
upang makasira, kundi upang magkaroon ng pagbabago. So, tinataglay ng bahaging ito ang opinyon ng patnugot tungkol sa isang mahalagang issue. Makikita rin sa pahinang kinasusulatan nito ang kartong editorial. So, makikita nyo, may mm, may karton dyan. Ito ay, ang editorial na ito ay pinamagatang paalala sa mga magulang. At makikita nyo naman ay ang batang ito ay naglalaro ng apoy. At yung nanay naman ay nagbabasa ng dyaryo. So, again, ang editorial, Pangulong Tudling, dito natin makikita ang pangunahing tayo ng publikasyon tungkol sa isang mahalagang issue. At ito ay nagbibigay ng kuro-kuro lamang or opinion ng sumulat ng editorial na ito. Ngayon, sa sunod naman na bahagi, ano kaya? Alright. So, meron tayong balitang pandaigdig or pambansa. So, ito ay mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at mundo. Sa salitang pandaigdig or pambansa, pandaigdig, world, o iba't ibang bahagi ng mundo. At ito ay mga balita patungkol sa mga nangyayari sa iba't ibang bahagi ng ating mundo or sa ating bansa. At katulad na lamang ng halimbawang ito, ito ay tungkol sa isang summit ng mga leader ng iba't ibang bansa. Katulad na lamang ng mga ng plano ng Japan na umunlad ang ekonomiya ng ating bansa. So, andun sila, may plano ang Japan na mutabang sa atoa para muunlad ang atong economy. Right. So, again, ang balitang pandaigdig or pabansa, sa madaling salita, ito ay mga balita naglalaman patungkol sa iba't ibang pangyayari, events na nangyayari sa ating mundo. Ngayon, sunod naman ay ano kaya? If meron tayong balitang pandaigdig, meron tayong specific sa ating lugar na mga balita. Ito ay ang balitang pampamayanan o lokal. So, naglalaman ito ng mga balita tungkol sa mga pangyayari o mga proyekto sa iba't ibang dako ng bansa. So, ito ay mga mga balita mula sa mga pangyayari o mga proyekto na nangyayari sa iba't ibang dako ng bansa, at mga balita ay kadalasan or may kinalaman sa lokal na komunidad. So, halimbawa nito, makikita nyo, nakikita nyo. Right. So, ito ay mga balita. Ito ay balita tungkol sa isang bagong proyekto na para sa mga panghisdaan ng mga taga-dapitan, kung saan may plano ang kanilang gobyerno na pagyamanin ang kanilang pamumuhay, kung saan ang nilang pangunahing pamumuhay dyan ay ang pangingisda. So, yan ang balitang pampamayanan o lokal. Ngayon, sunod naman, bilisan lamang, lathalain. Ano kayo yung lathalain? So, ang lathalain ay isang uri ng artikulo sa pahayagan na batay sa masusing pananaliksik at isinusulat sa paraang kawili-wili. So, again, layunin nitong magbigay ng malalim dahil masusing pananaliksik ang ginagawa nito. So, malalim na pagtatalakay sa isang paksa. So, halimbawa, isang halain tungkol sa hagupit na dinanas ng mga tao sa naturang lugar dahil sa malakas na bagyo na dumaan sa kanila. Yan yung makikita nyo sa halimbawa natin. Again, ang lathalain, ito ay ang
isang uri ng artikulo na batay sa masusing pananaliksik or nagbibigay ng mas malalim na pagtatalakay sa isang paksa. Pero, remember, ito ay isinusulat sa paraang kawili-wili. Sunod naman ay ang pitak pantahanan o pantahanan. So, ito ay nagtataglay ng mga recipe at iba pa mga tulong sa pag-aayos ng tahanan. So, sa salitang pantahanan pa lamang, alam na natin kung ano ang mga balita or anong artikulo ang mababasa natin sa loob ng bahagi na ito. Pwede rin paglutas ng mga suliraning pantahanan. At halimbawa na lamang nito ay ang makikita nyo. Ito ay ang mga paraan upang makaluto ng mga masasarap na handa sa Noche Buena o paggutom na mo. So kung saan ang mga kinakailanganing mga recipe ay pasok sa bulsa o sa budget na kaya nyong ilaan para sa selebrasyon na ito. Pitak pantahanan. Ito ay mga artikulo again. Remember, it's just simple. So, ito ay mga artikulo tungkol sa pag-aayos ng tahanan or paglutas ng mga suliraning pantahanan. Ngayon, sunod naman ay ito ay ang balitang panlipunan. Ano kaya yan? So, ito ay nababasa dito ang mahalagang salo-salo na kinabibilangan ng tanyag na mga mamamayan, mga famous people, especially in the politics world, lalo na yung mga nabibilang sa mataas na lipunan. Ito ay ang nababasa dito ang sa madaling salita, ito ay mga balita tungkol sa mga pangyayari sa lipunan. Yan lamang. At ito naman ay, alam ko na alam nyo to. Ito ay ang pahinang panlibangan. So, dito nakalagay ang mga paboritong comics o mga puzzle, tulog ng Sudoku at crossword. So, dito tayo naglalaro o nag-answer niya. Numbaanay pa dyan mo, kinsay makauna o complete, right? So, sa panibangan, dito rin makikitaan talatakdaan ng mga palabas sa telebisyon, sinihan at mga teatro at mga famous artists in the entertainment industry at mga balita at artikulo tungkol sa aliwan, pelikula, musika at iba pa. So halimbawa naman nito ay mga review ng isang bagong pelikula o album. So yan ang pahinang panlibangan. Doon naman tayo sa meron ring nakakalungkot na bahagi ng dyaryo or pamahayagan. Ito ay ang patalastas sa pagkamatay o obituaryo. So, nababasa rito ang anunsyo ng pagkamatay ng isang tao na pagbigay alam sa mga kanyang mga kamag-anak o mga kaibigan. So, ito ang isa sa mga pinaka malungkot na bahagi ng pahayagan. At alam ko na alam ito. Sunod naman ay ang anunsyo klasipikado. So, dito mababasa ang mga kalakal na ipinagbibili, mga pinaupahan, talaan ng mga espesyalista o pagkakataon sa pagtatrabaho. So, dito, isa sa mga binabasa talaga ng mga naghahanap ng trabaho
So, katulad na lamang ng anunsyo ng isang kumpanya na naghahanap ng bagong empleyado. So, ikaw na nangita jud kag trabaho para mabuhi, o adto jud ka diretso sa anunsyo klasifikado para makakita jud kag trabaho, then grab it if pasok sa banga ang imo mga ah, so na, mga requirements and qualities para sa kanang certain na company. Alright. Now, doon na naman tayo sa pinakahuling parte. At alam ko na alam nyo rin ito. Oh, Manny Pacquiao. So, ano yun? Right? Oh, yes. Ito ay ang palakasan. So, naglalaman ng mga balitang may kinalaman sa larangan ng palakasan. So, ito ay pwede sa loob at sa labas ng ating bansa. So, ito ay mga balita tungkol sa sports at iba pang mga kompetisyon. Halimbawa, yung makikita dyan. So, ito ay balita tungkol sa isang mm, malaking laban sa basketball. O, so, yan. Yung epic face ng basketball player. Makikita nyo dyan. So, yan ang mga bahagi ng isang pahayagan or isang pamahayagan. At dumako na tayo sa ating ika-45 katanungan. At parehas lamang ang gagawin. Una, basahin ang katanungan, ibigay ang mga keywords kung bakit. Right? And then, ang iyong sagot. Oh. So, tignan natin if tama ba ang mga keywords na yung binigay sa akin. Tama. So, ang mga keywords sa katanungang ito ay ang bahagi ng pamahayagan at ang pariralang batay sa pananaliksik at ang paraang kawili-wili. At ang inyong mga sagot ay ang titik A. Tingnan natin if titik A nga ba ang tamang sagot. Tama. Lathalain. Dahil ang lathalain, again, ito ay bahagi ng pamayagan na kung saan masusing panaliksik or malalim na pagtatalakay sa isang paksa. At ito ay isinusulat sa paraang kawili-wili. Kung kaya't ang tamang sagot ay ang lathalain, titik A. Ngayon, dumako naman tayo sa sunod na paksa. Ang wastong gamit ng nang at nang or yung NANG. O ano nga ba ang tamang paggamit or wastong paggamit ng nang at nang? Una, dumako muna tayo sa wastong paggamit ng nang, NANG. So, una, ginagamit sa pagitan ng inuulit na pandiwa. So, class, ano nga yung pandiwa? Tama. Ang pandiwa ay isang bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos, aksyon, galaw ng isang tao, bagay, hayop, o pangyayari. Halimbawa, kung paano ito ginamit. So, sayaw ng sayaw ang mga bata sa ulanan. Sa pangungusap na ito, anong pandiwa ang inuulit? Tama, ang salitang or ang pandiwang sayaw. At makikita nyo na nasa gitna ng inuulit na pandiwa
ang nang. So, ito ang isa sa mga paggamit ng nang. So, ginagamit ito sa pagitan ng inuulit na pandiwa. Sayaw ng sayaw. Sunod naman, ginagamit ang salitang nang bilang katumbas ng salitang upang. Halimbawa, kailangan nating matulog ng maaga nang maaga rin tayong magising. O kung ilalahad ko ito sa ibang paraan, kailangan nating matulog ng maaga upang maaga rin tayong magising. So, pwede nating gamitin bilang katumbas ng salitang upang ang nang. Nang maaga rin tayong magising upang maaga rin tayong magising. Sunod naman, ginagamit ang salitang nang bilang kapalit ng pinagsamang na at ang sa pangungusap. Halimbawa, sa unang pangungusap, marami na ang panauhin sa bahay. Sa ikalawang pangungusap, marami ng panauhin sa bahay. So, ang una at pangalawang pangungusap ay pareho lamang ang gustong ipahiwatig. Ngunit, sa unang pangungusap, inihiwalay yung salitang na at ang ginamit sa pangalawang pangungusap ay ang paggamit ng yung N-A-N-G. O, sunod, yung ikaapat, ginagamit ang salitang nang bilang kapalit ng pinagsamang na at na sa pangungusap o pahayag. Halimbawa, tumigil ka na manigarilyo. Sa pangalawang pangungusap, pinalit natin yung na at ginamit natin ang nang. So, tumigil ka ng manigarilyo. So, ito ay isa sa halimbawa kung saan ang nang ay pwedeng ipamalit sa pinagsamang na at na. So, muli, ito ang mga iilan sa paggamit ng nang, N-A-N-G. Una, sa pagitan ng inuulit na pandiwa o pwede ring bilang katumbas ng salitang upang, pwede ring kapalit ng pinagsamang na at ang at na at na. Ngayon tapos na tayo sa wastong paggamit ng nang, N-A-N-G. Dumako na tayo sa wastong paggamit ng nang, N-G. Okay. Una, ginagamit ang salitang nang kung ang sumusunod na salita ay pangalan. O ano nga yung pangalan, class? Tama, ang pangalan, ito ay mga salita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, lugar, pangyayari o katang-isip. O, sige, go. So, halimbawa, nagbabasa ng libro si Coco. O. So, ang nang, gumamit tayo ng nang sapagkat ang sumusunod na salita ay isang pangalan. Isang bagay. Tama. So, sunod, ginagamit ang salitang nang kung ang sumusunod na salita ay isang pang-uri. O ano nga yung pang-uri? Tama. So, ito ay mga salita naglalarawan o nagbibigay turing sa mga pangalan o panghalip. O halimbawa, nagbabasa ng makapal na libro si John Wendell Cepillo. So, sa pangungusap na ito, ang sumusunod na salita ay isang pang-uri. At ang pang-uring iyon ay yung makapal na salita. Tama? So, yan yung ikalawa. Doon tayo sa ikatlo. Ginagamit ang salitang nang kung ang sumusunod na salita ay pang-uring pamilang. Yung pang-uring pamilang ay mga salitang nagsasaad ng bilang ng mga pangalan. So, halimbawa, bumili si Acer ng 3 rosas para ibigay kay Liklik. At sa pangungusap na ito, ang sumusunod na salita ay
isang pang-uring pamilang. Yung salitang tatlong or yung parehalalang tatlong rosas. O ilan lamang ito sa tamang paggamit o wastong paggamit ng ng or ng. Ngayon, nabalik tanaw na natin kung paano gamitin ng wasto, ang, ng, at ng. Ngayon, dumako na tayo sa ating ika-46 na katanungan. At parehas pa rin ang ating gagawin. Basahin muna yung katanungan, ibigay yung keywords at ang iyong sagot na mahihinuha. O, tingnan natin yung mga keywords. O, tama. So, makakarating kaagad. O, ang keyword ay ang parehalalang makakarating kaagad. At yung mga sagot nyo ay sa tingin ko lahat ay letter A. So, tingnan natin kung letter titik A nga ba ang tamang sagot. Tama. So, sa mga pagpipilian, bakit nga ba hindi titik B, hindi titik C, hindi titik D? O, isa-isahin natin. So, bakit hindi titik B nang mabilis? Mali ito dahil ang nang o spell NG ay ginagamit bilang pang-ukol na nag-uugnay sa pangalan at pang-uri. Hindi ito angkop sa kontekstong ito. At bakit hindi titik C nang maaga? Bagaman tama ang paggamit ng nang, hindi ito angkop sa konteksto ng tanong. So, ang paglalakad ng maaga ay hindi direktang nagpapahiwatig ng bilis ng pagdating sa patutunguhan. At ang yung titik D, bakit hindi iyon ang sagot? So, mali ito dahil ang nang ay hindi tamang pang-ukol sa kontekstong ito. Bukod dito, ang paglalakad ng unti-unti ay hindi magriresulta sa mabilis na pagdating sa patutunguhan. Kung kaya't ang tamang sagot ay ng mabilis, titik A. Ngayon, dumako na tayo sa susunod na katanungan sa ilalim pa rin ng paksang ito. Tumigil ang iyak, patlang sanggol, patlang bumalik ang nanay. Titik A or titik B. Titik C or titik D. So, sino ang makapagbibigay ng keywords? Tingnan natin. Tama. So, ang mga keywords sa katanungan ito ay ang salitang sanggol at yung salitang bumalik. At mukhang may sumasagot na. So, ang kasagutan ng lahat ay mukhang letter A. So, tingnan natin kung tama ba ang yung mga kasagutan dyan. Tama. So, ang sagot sa katanungan ito ay titik A. NG at NANG. So, bakit hindi titik B, hindi titik C, o hindi titik D? So, bakit hindi titik B, hindi titik C, at hindi titik D ang kasagutan sa katanungang ito? So, sa titik B, dalawang ng NG. Mali ito dahil hindi tama ang paggamit ng sa pangalawang bahagi ng pangungusap. So, ang tamang gamit ay ng.
yung NANG upang ipakita ang dahilan o oras ng pagtigil ng pag-iyak at hindi titik B sapagkat mali ito dahil ang nang ay hindi tamang pantukoy sa iyak. At sa titik D, yung dalawang nang, NANG, mali ito dahil ang nang ay hindi tamang pantukoy sa iyak at dapat gamitin ang ng NG upang ipakita ang pag-aari ng iyak sa sanggol. Sa wakas, sa huling bahagi na tayo ng ating lecture. At ang aking ibabahagi na paksa ay patungkol sa mga tanyag na bayani, mga tao o yung mga taong may malaking kontribusyon sa ating bansa. At ito, una ay si Jose Palma. Si Jose Palma, siya yung sumulat sa tulang Pilipinas. So, ito ay kanyang inilathala sa pahigang revolusyonaryo na La Independencia noong 3 ng Setyembre, 1890. So, yung mga titik ng Pilipinas ay yun ang naging original na original lyrics ng na ginamit sa pag-awit ng Marsya Nasyonal na ngayon ay tinatawag na Lupang Hinirang, ang ating pambansang awit ng Pilipinas. Again, Jose Palma, sa kanyang Palma, isinulat niya ang tulang Pilipinas na kung saan ang mga titik na nasa tulang iyon ay naging original na liriko ng ating pambansang awit ng Pilipinas, ang Lupang Hinirang. Ngayon, sunod naman ay si Julian Balmaceda. So, siya ang nagsulat ng mga dulang sa bunganga ng pating at ang piso ni Anita. At siya ay isang kilalang Makata, mandudula, kwentista, nobelista at manliliksik wika sa Pilipinas. So, meron siya mga koleksyon ng mga tula na tinawag na Pangarap Lamang at meron siyang nobela, kilalang nobela, yung Himagsikan ng Mga Puso at naging patnugot siya ng surian ng wikang pambansa. So, si Julian Balmaceda ay naging patnugot ng surian ng wikang pambansa dahil sa kanyang malawak na kaalaman at kontribusyon sa panitikang Pilipino. Siya ay isang Makata at yung mandudula, kwentista, again, mangatha, nobelista at maniliksik wika, at ang kanyang magawa at paniliksik ay nagpakita ng malalim na pag-unawa sa wikang Filipino, kung kaya't ito ay naging dahilan upang siya ay kilalanin at italaga sa posisyong iyon. Ang pagiging patnugot, kung kaya't naging patnugot siya ng surian na wikang pambansa. Sunod naman ay si Julian Felipe. So, ano ba ang contribution ni Julian Felipe? So, malalaman niyo yun mamaya. So, si Julian Felipe ay isang musikero or compositor. At ang kanyang pinakilalang or pinakatanyag na contribution sa ating bansa ay siya yung lumikha ng musika. Siya yung naglapat ng musika sa ating pabansang awit ng Pilipinas, yung Marsya Nasyonal, yung Himno Nasyonal, yung Himno Marsya Nasyonal, ang ating ang ating pambansang awit ng Pilipinas, ang Lupang Hinirang. So, si Julian Felipe ay naging direktor ng pambansang banda ng unang republika ng Pilipinas dahil sa kaniyang kahusayan bilang isang kompositor at guro ng musika.
At siya ang may akda ng Marcha Nacional Filipina at ngayon ay kilala bilang Lupang Hinirang at naging director nga siya ng unang director ng pamansang banda ng unang Republika ng Pilipinas. So, ang unang Republika ng Pilipinas ay tinatawag na yes, ang Republikang Malolos or the Malolos Republic na kung saan ang unang presidente ng Pilipinas ay si Presidente Emilio Aguinaldo. So, sunod ay ang ating pambansang bayani na si Jose Rizal, isang manunulat, doktor, aktivista na isinilang sa Calamba, Laguna. So, siya ang nagtaguyod ng reforma sa ilalim ng pamahalaang Espanyol. So, ang kanyang dalawang nobela na pinakatanyag sa buong Pilipinas ay ang nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. So, isa rin siya sa nagtatag ng La Liga Filipina na naging nagbigay daan sa katipunan at ang kanyang pagkamatay noong ika-30 ng Disyembre 1896. Yun ang nagsilbing mitsa, or nagbukas sa mga mata, kaluluwa, sa umiinit na dugo ng ating mga bayani na mga Pilipino noon upang upang ipaglaban ang ating kalayaan mula sa pagmamalupit ng mga Espanyol sa loob ng 333 taon. So, ito ay si Dr. Jose Rizal. Sunod naman ay si Manuel L. Quezon, ang isa sa mga presidente ng ating bansa. So, siya ay tinaguri ang ama ng wikang pambansa or ama ng wikang Filipino. Siya rin ang tinaguri ang ama ng Republika ng Pilipinas. Siya rin ay tinaguri ang ama ng kasarinlang Pilipino. Siya rin ang unang presidente ng Commonwealth ng Pilipinas at siya ang ikalawang presidente ng Pilipinas. So, ama ng wika Filipino or ama ng wikang pambansa. Dahil siya ang nagtaguyod ng pagkakaroon ng pambansang wika, ating wikang Filipino. So, itatag niya ang surian ng wikang pambansa na nagrekomenda ng Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa. So bakit nga ba siya ang ama ng Republika ng Pilipinas? So, siya ang pangunahing tagapagtaguyod ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Estados Unidos. Pinunahan niya ang pagbuo ng saligang batas ng 1935 na nagbigay daan sa pagtatag ng Commonwealth ng Pilipinas. Kung saan siya ang naging unang presidente ng Commonwealth ng ating bansa at siya ang ikalawang presidente ng Pilipinas. So, si Quezon ang ituturing na ikalawang pangulo dahil siya ang unang halal na pangulo ng buong bansa sa ilalim ng bagong sistema ng pamahalaan. So, siya ang unang presidente ng Commonwealth ng Pilipinas at siya ang ikalawang presidente ng Pilipinas kung saan si Emilio Aguinaldo ang unang presidente ng ating bansa. Ngayon, sunod naman ay si Mariano Ponce. Sino ba yan si Mariano Ponce? So, siya ay isang Pilipino manggagamot, manunulat at politiko. So, siya ay nagtatag ng payagang La Solidaridad sa Espanya. Remember that? Siya yung nagtatag ng payagang La Solidaridad sa Espanya at may
ang kanyang ginagamit na sa gisag panmulat sa kanyang mga ginagawa ay ang yung naning Kalipolako at Tikbalang. At siya ay naging kinatawan ng Bulacan sa Philippine Assembly at nag-akda ng Ang Wika at Lahi. So, iyan si Mariano Ponce. Sunod naman ay si Lupi K. Santos. So, siya ang umakda ng Balarilang Wika ng Pambansa at ang nobelang Banaag at Sikat. So, samantala, siya ang ama ng Balarilang Tagalog. Siya ay isang manunulat, abogado at leader obrero na nag-ambag ng malaki sa pagunlad ng wikang Tagalog at Balarila nito. So siya ay isa sa mga nagtatag ng Union Obrera Demokratika at naging pangulo ng Union del Trabajo de Filipinas. So, dahil isa rin siyang abogado. At yung bakit siya ay kilala bilang ama ng Balarilang Tagalog dahil sa kanyang mahalagang kontribusyon sa pagbuo ng Balarila ng wikang pambansa. So, ito ay isang aklat. So, inathala niya ito noong 1940 na taon. So, itong aklat to ay nagbigay ng mga alituntunin sa tamang paggamit ng wikang Tagalog, kabilang ang mga gramatika at ortografiya. So, bukod dito, si Santos ay, again, siya yung ay isang tanyag na manunulat din. So, ang kanyang nobelang Banaag at Sikat ay tinuturing na isa sa mga unang akdang sosyalista sa Pilipinas, kung kahit siya ay kinikilala bilang unang katha sa Pilipinas at tumalakay sa mga problema ng ating lipunan or tumalakay sa problema sosyalista. Kung kaya ang kanyang mga gawa at advokasya para sa wikang Tagalog ay nabigay daan upang siya ay kilalanin bilang isang haligi ng ating panitikang Pilipino. So, yan ay si Lupi K. Santos, ang ama ng Balarilang Tagalog. Sunod naman ay si Pio Valenzuela. So, si Pio Valenzuela ay isa sa mga pangunahing leader ng Katipunan. So, siya yung nanguna sa paglathala ng pahayagang ang kalayaan. At siya yung sumubok na kumbinsihin si Dr. Rizal na sumali sa revolusyon. At naging gobernador rin siya ng Bulacan. At naging unang alkalde ng Pulo. Ngayon ay lungsod ng Valenzuela. So, Valenzuela. Pulo ay naging ngayong tinatawag na lungsod ng Valenzuela sapagkat siya ang ituturing nilang ama ng lungsod ng Valenzuela. Ang lungsod ng Valenzuela ay piningalan sa kanya bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan. So, yan ay si Pio Valenzuela. Sunod naman ay si Pascual Poblete. So, si Pascual Poblete ay siya nagtatag at naging patnugot ng mga payagan tulad ng El Resumen at El Grito del Pueblo. Siya yung unang sumalin sa nobelang Noli Me Tangere ni Jose Rizal. Remember? Siya yung unang sumalin sa nobelang Noli Me Tangere sa Tagalog. At may mga dula rin siyang isinulat, pinunggat ang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa at El Amor Patreo. So, isa rin siya sa
natatag ng Iglesia Filipina Independiente. So, kasama sina Isabelo de los Reyes at Gregorio Aglipay. So, siya ang kilala or siya ang tinaguro ang ama ng pahayagan. So, si Pascual ay kilala bilang ama ng pamahayagang Pilipino dahil sa kanyang makabuluhang kontribusyon sa larangan ng pamamahayag sa Pilipinas. So, siya ay aktibo sa kilusang propaganda sa ilalim ng pamalaang or sa panahon ng Espanyol. Yung kanyang mga isinulat ay nagbigay inspirasyon sa maraming Pilipino na maghangad ng kalayaan at yung pagkatatag ng Diaryong Tagalog kasama si Marcelo H. Del Pilar. So, itinatag niya ang Diaryong Tagalog noong 1882. Yun ang kauna-unahang bilingual na pahayagan sa Pilipinas. Siya yung patnugot ang seksyon Tagalog habang si Del Pilar naman ang seksyong Espanyol. So, siya yung seksyon Tagalog habang si Del Pilar yung ang seksyong Espanyol. At siya rin ay naging editor at manulat sa iba't ibang pahayagan. Again, yung El Resumen at El Grito del Pueblo. So, Poblete, Pueblo, El Grito del Pueblo, at El Resumen. Siya yung patnugod sa mga pahayagan na iyon. At remember again, siya yung unang sumalin sa nobelang No Limitangere sa Tagalog. At siya ang ama ng pahayagan. Yan ay si Pascual Poblete. Ngayon, tapos na tayo kay Pascual Poblete. Doon na tayo sa pinakahuli, si Apolinario Mabini. Siya ang unang punong ministro ng Pilipinas. Siya ang utak ng himagsikan. Siya ay nagsilbing bilang tagapayo ni Emilio Aguinaldo. Siya ang bumuo ng unang konstitusyon ng Pilipinas. Siya rin ay isang aktibong miyembro ng Liga Filipina at siya ay tinagurian o kilala bilang ang dakilang paralitiko. So, bagay siya ang unang punong ministro ng Pilipinas. So, si Mabini ang naging unang punong ministro ng unang republika ng Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Presidente Emilio Aguinaldo. So, siya ang nagbigay ng mga mahalagang payo at estratehiya sa pamahalaan. Sa pamahala ni Aguinaldo. Siya rin ang utak ng himagsikan. So, bakit siya ang utak ng himagsikan? Dahil sa kanyang mga plano at estratehiya na nagbigay ng direksyon sa revolusyon laban sa mga Espanyol. Kung si Apolinario ang utak ng himagsikan, ang utak ng katipunan ay si Emilio Jacinto. So, ang utak ng himagsikan si Apolinario Mabini, pero ang utak ng katipunan kay si Emilio Jacinto. So, dahil dyan, dahil siya ang utak ng himagsikan, siya ang tagapayo ni Presidente Emilio Aguinaldo. Siya ang pangunahing tagapayo ni Emilio Aguinaldo. So, siya rin yung bumuo ng unang konstitusyon ng Pilipinas, ang konstitusyon ng Malolos. Dahil ang unang republika ng Pilipinas ay ang Malolos Republic. So, ito ang konstitusyong ito ay nagbigay ng balangkas sa pamahalaan ng unang republika, ang Malolos Republic o Republika ng Malolos. So, bilang isang aktibong miyembro ng Liga Filipina, isa siya sa mga miyembro dahil ito ay isang samahan na itinatag ni Jose Rizal na naglalayong magtaguyod ng mga reforma sa ilalim ng pamalaang Espanyol. At bakit siya ang tinawag na andakilang paralitiko or andakilang lumpo? Tinawag siyang andakilang paralitiko dahil sa kanyang kapansanan. May sakit siyang polio. So, bagaman siya ay paralisado mula sa baywang pababa, hindi ito naging hadlang upang maglingkod siya sa bayan at
magbigay ng mahalagang kontribusyon sa revolusyon upang makamit natin ang ating kalayaan mula sa mga Espanyol. Ngayon, tapos na tayo sa pagbabahagi ng ilang mga tanyag ng mga bayani tao sa ating bansa. Ngayon, dumako na tayo sa ating mga katanungan. Ngayon, nasa 48 katanungan na tayo. So, ang titik para sa Himno Nasyonal Filipino ay nilikha ni A. Julian Balsameda, B. Julian Felipe, C. Jose Palma, D. Jose Rizal. Bago kayo sumagot, pakibigay muna yung mga keywords. Tignan natin if tama ba. Kung tama ba yung ibinigay yung mga keywords. Tama. So, ang mga keywords sa katanungan ito ay ang salitang titik at ang parelang Himno Nasyonal Filipino at nilikha ni. At mukhang nakikita ko na ang inyong mga kasagutan. Mukhang ang lahat ay sumagot ng titik C. Tingnan natin kung tama ba. Tama, si Jose Palma. Sapagkat si Julian Balsameda or Balmaceda ay isang kilalang manunulat at makata. Ngunit hindi siya ang lumikha ng mga titik ng ating pambansang awit ng Pilipinas. Hindi rin si Julian Felipe dahil isa siyang kompositor. Siya yung lumikha ng musika, siya yung naglapat ng musika. At hindi naman si Dr. Rizal ang sumulat ng mga titik ng ating pambansang awit. Kung kaya't, ang tamang sagot ay titik C. Ngayon, lumakaw na tayo sa ika-49 na tanong. Tinaguri ang ama ng wikang pambansa. Titik A, Manuel L. Quezon, B, Mariano Ponce, C, Lupi K. Santos, or titik D, Pio Valenzuela. O bago kayo sumagot sa katanungan ito, pakibigay muna yung mga keywords. Tignan natin. Tama, ama ng wikang pambansa. At makikita or nakita ko na ang kasagutan ng lahat ay titik A. So, tignan natin if si Manuel L. Quezon nga ba ang ama ng wikang pambansa. O, tama. Si Manuel L. Quezon ang ama ng wikang pambansa. Hindi si Mario Ponce, bagamat siya ay kilalang manunulat at revolusyonaryo, hindi siya ang tinaguriang ama ng wikang pambansa. At hindi rin si Lupi K. Santos, hindi siya kilalang ama ng wikang pambansa. So, siya yung ama ng Baralarang Tagalog. At hindi rin titik D, hindi si Pio Valenzuela sapagkat isa lamang siyang malapit na kaibigan ni Andres Bonifacio. Siya yung sumubok na kumbinsihin si Dr. Rizal na sumali sa revolusyon. So, kung kaya't ang tamang sagot ay si Manuel L. Quezon sapagkat siya yung nagtaguyod or siya yung may malaking ambag sa pagsusulong ng ating wikang pambansa sa Pilipinas. At siya yung nagtatag ng surian ng wikang pambansa na naglayong pumili ng isang katutubong wika, yung wikang Tagalog, na naging batayan ng ating mabansang wika. Ngayon, nasa pinakahuling katanungan na tayo. Katanungang 50. So, tinaguri ang utak ng himagsikan.
A. Pascual Poblete. B. Apolinario Mabini. C. Amado Hernandez. Or D. Pedro Paterno. Bago kayo sumagot, pakibigay muna yung or tukuyin muna ang mga keywords or ang keyword sa katanungan ito. Tama ang parilarang utak ng himagsikan. At mga kasagutan ninyo, mukhang alam nyo na ang kasagutan. Tama, si Apolinario Mabini. Sa wakas, dito nagtatapos ang aming rationalization lecture sa Filipino. I hope you have learned something from it, from the questions we prepared. We've searched and for every keywords that we have determined for every question, I hope you have learned something. So, maraming salamat at salamat sa pakikinig. Bye-bye!